Guys, kumusta ko kayo lahat dyan? Ito, naging best friend ko siya ngayon. Nung 8 years ago tayo nagkita. How many years ago? Since 2015. Since 2015 tayo. Nung una kitang hinulaan sa simbahan yun ng Quiapo. First, nagkita tayo sa simbahan ng Quiapo. Oo. Ngayon, so kasama ko yung isang friend ko, tapos ikaw kasama mo si Laika. Tapos nauna na kami, sabi niya, doon sa Jollibee magkita. So ngayon, nandoon na kami sa Jollibee, so wala pa kayo, di ba? Sinantay ko. Tapos nung nakita kita, ay, ang ganda naman niya, para siya si Mama, Mary, para siya si Lorna Tolentino. Hindi nakita yung mukha mo. Tapos ngayon, na-attract ako sa kanya kasi ang ganda-ganda talaga niya, si Jonas. Tapos ngayon, ito naman si Laika, sabi niya, Tita, magpatingin ka. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa mga hula. Kundi si Lord lang talaga paniwala ko. Kining ka, ako dun sa Jollibee. Sabi mo, makakapag-asawa ka, punta ka ng Japan. Tinanong nung time na yon, tinanong mo sa akin si Daddy kung buhay pa ba? Kung buhay pa. Ngayon, sabi ko, itatanong ko lang sa iyo ito, kung buhay pa, kasi tumatawag ako sa kanya, nagre-ring lang. Ngayon, how many years kayong hindi nakita? 3 years. 3 years kayong hindi nakita. Kaya akala ko, wala na talaga. Walang kontak, kaya akala mo patay na. Akala ko patay na. Ngayon, ang sabi mo doon sa akin, na buhay si Daddy, uuwi yan dito at nakakarating ka ng Japan. Sabi mo, nakakarating ka ng Japan. So, hindi ko binabaliwala ko yun. Kasi, hindi ako naniniwala talaga sa mga hula-hula. Baliwala ko yun. So, after 1 year, 6 months, umuwi ka na ng Japan, after 6 months, tumawag sa akin si Daddy, buti na lang, yung landline ko, hindi ko pinapalitan. Kasi meron kaming business travel agency. Tapos yung ngayon, may connection yung hindi ko pinapalitan yon. Tapos tumawag siya, nagulat ako. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, Daddy, ori dayo, sabi niya noon. Sabi niya, Philippine iko, pakasalan raw kami. Ha? Nagulat ako, tapos binigay yung sa anak niya. Sabi, papakasalan mo ba yung tatay ko? Hindi na ako nasabing, hindi, kasi fiancé ko siya. Sabi niya, oo, alagaan ko siya. Kasi nga galing nga daw ng ospital. Tapos yun. Sabi ko, naging totoo, kasi hindi lang pala hula ang ni Donna. Talagang mayroon siya special power talaga na gifted from God. Naniwala na ako. Tapos yun, dumating, tapos nung pagdating, dumating ka na rin mga after 8 months dumating ka. Tapos nagpunta ako sa bahay mo. Nakita ko si Daddy na parang Daddy. robot siya maglakad. Tapos mahina. Hinilot mo siya. Sabi ko, ano kaya ang gagawin sa akong bahala, hinilot-hilot mo. Tapos sabi niya, makakarating ka talaga ng Japan. Pagkat kakasal kayo. Hindi pa kasi kami nakasal noon Tapos pagbalik mo na, nakasal na kami, naantay na. Eh sabi mo, don't worry, pag punta ka ng Japan, punta ka sa akin, diretso. Wala, dito ka lang, nandoon lang ako sa shop mo. Di ba, meron kang coffee bar ko, oo. Tapos, inasahan ko yung sinasabi mo, isang salita. Ngayon, nag-focus na ako doon sa sinabi mo. Tapos yun, nakarating nga kami dito ng Japan. Wala akong ibang nung hinulaan kita sa McDonald's sa Quiapo, Jollibee. Sa Quiapo, sinabihan nga pala kita na titira ka sa Japan. Oo, titira ka sa Japan. Sabi ko, buhay si Daddy at magkita kayo. Oo, yun ang sinabi mo. Buhay siya kasi hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Buhay siya, magkita. Imposible, sabi ko, tawag ng tawag kasi akala ko patay na siya. Tawag siya ng tawag. Ako, nag-ring lang yung telephone. Tapos yung nagkausap ko na siya, no, pagka-uwi mo na ng Japan, totoo. Sabi ko, totoo pala ang sinasabi niyo. Na kaya madalas na ako, di ba, papunta sa bahay mo, pag napunta ka, tapos pinapupunta kita sa bahay, doon ka na, kasi interested ako kasi lahat ng sinasabi mo, totoo. O, tapos nandito na kayo sa Japan,
i-welcome mo kami. Talagang pasalamat talaga ako hanggang ngayon. Hindi ko nga isa ka sa ginamit ni Lord. Salamat talaga ako kasi wala akong matuluyan dahil ang family ng asawa ko ay ano siya, Hindi pumayag na. hindi pumayag. Parang wala kami, wala akong kamag-anak kung hindi ikaw lang. Yun ang ano ko talaga. Kaya pasalamat ako kay Lord talaga na isa kang ginamit. So naging nagpunta kami sa Japan. Tapos ngayon ito si Daddy magkaroon ng sakit. Ngayon matindi ang sakit. So, nung time na yan, lagi kitang nagpapahil kasi hinahanap lang ni Daddy magpamassage. Pati ako din ang papamassage. Tapos, nung time na yun, dinala siya sa ospital. Nagpunta ka pa nga eh. Nagulat yung doktor, nakita ka kasi iba ang ganda mo. Na-shock si doktor eh, nakanganga. Kasi may cancer nga raw si Daddy. So, nung time na yun, umalis na, nagbigay siya ng Shokaiju na ilipat sa ibang hospital, yung talagang may gan, kasi may gan na siya. Napurahan na siya dyan. Anong time na yun? Anong gan ni Daddy nga? Blood cancer. Blood cancer at saka bone cancer? Blood cancer at saka bone cancer at saka yung sa bituka? Sa bituka ha. Yun. Tatlo ang cancer ni Daddy nung isa pa yung sa utak. Yung sa ulo? Utak, yun. Tapos dinadala namin doon na ilang na siya, ilang buwan. balik na. Ngayon, nung last sinabi ng doktor, iuwi mo na yung asawa mo kasi yung buhay niya 3 weeks to 6 months na lang. Hindi ako makapaniwala, rinireview ko, Lord, ikaw may karapatan, hindi siya, dahil doktor lang siya. So ngayon, dinadami naman sa prayer lahat. Tapos, time na yan, wala kang wala ka pang, hindi ka pa, wala pa akong umise dito. Hindi pa ako nag-open so, lagi kasi yung tinatawag ni Lord, tapos inaano mo si Daddy, hinihilot mo lagi, monthly sa isang buwan, minsan 2 beses. Tapos nung, after nang hinihilot mo, ako naman nag-vacation leave para asikasuhin ko siya. Tapos yung pagbalik namin uli doon sa ospital, kasi kukuha na sana ng gamot, i-check siya monthly. Nagulat ang doktor. Kasi dati nakakuramay. So, nakalakad na siya tapos daldal na saging kumakain. Nagulat ang doktor, nakanganga. kasi pinauwi na siya ng hospital para mag-antay nila ng kamatayan. Ngayon, ang doon, inalagaan, sabi mo, huwag kang mag-alala, Liz. Sabi mo, sa akin, natandaan ko. Mahahaba pa pa yung buhay niya, hindi totoo yung sinasabi ng doktor. So, nagtiyaga ka doon sa isang buwan, 2 beses ka napunta, inaano mo si Daddy, nilutas si Daddy, nakinig. Tapos maaga pa lang, punta ng maagang-maaga, sunrise, ka doon sa labas, pumunta ka, mag-exercise. Nakakapag-jogging na si Daddy. Oo, noon. Saan hindi makapaniwala ang doktor. Tapos nung time na yan, lagi kasi ako nagdarasal, lagi rin ako nagpipray, punta ako ng church. Ngayon, inaano rin siya, naganyo rin siya doon kay Sister Sal. Pupunta na ako ng church. Tapos doon hanggang nagiging maliksi. Nagpa-convert na po siya ng Katoliko. Tapos nagulat pa po ako kasi sinabi pa ng niya kay pare na magpapakasal daw kami sa church. Diyos ko, talagang ang saya-saya ako nung time na yun. Sabi ko, salamat Lord, kasi doon pa hinihiling ko na makasal kami sa simbahan. Maano man lang siya, balik loob, makalipat man lang siya ng yung Katoliko mismo. Nagpa-convert siya. Tapos kasama kami. So, tuwang-tuwa ako. Tapos, inano pa niya yung sa buong mundo, doon sa namin, na ang sabi ng doktor, 2 to 3 weeks lang, 3 weeks to 6 months lang ang buhay niya. Pero lumabas. Ikininto niya na, inayawan na siya ng hospital kasi niya, 2 to 3 weeks na lang ang buhay niya. Sa church, nung anniversary namin. Tapos yun nga, nagulat ang doktor mismo, nakanganga, nagdala-dala pa siya sa akin kumakain. Sabi pa niya, Dok, andito na ako. Talagang shock na shock yung doktor. Shock ang doktor. Tapos tinitingnan makita siya na naglalakad na siya. Sabi niya, sa kagamisan, nabing ganon. Tapos din yung time na yun,
ano na, tuloy na ang ano niya, continuous na. Hindi na siya nag-outpatient lang. Every month lang kami napunta. Tapos nandoon ka, lagi mong hinihilot si daddy, lagi mong pati ako, nawala yung mga sakit-sakit ko, pati siya, hinahanap-hanap niya si Donna. Sabi niya, asan daw? Tapos, nung gabi, ginising ako, si Donna nandito, asa na, umuwi na. Sabi ko, wala si Donna. Hindi nakita ko siya. Gano'n. So, yun ang ano niya pala yung gifted ano mo, yung kakambal mo. Kaya guys, naniniwala ako kasi hindi ako naniniwala ng mga cards kasi sabi ko ay hindi yan kalooban ni Lord talagang pero talagang hindi cards ang yung gift niya galing kay Lord. Kaya pag may time kayo, mag-consult kayo, punta kayo kay Donna. Andito lang siya sa Nakano Broadway. Talagang sulit. At ma-advise ka pa sa kanya kung anong may sakit, matutulungan pa kayo. Kaya, thanks God na isa siya sa ginamit ng ating buong may kapal. Salamat po guys. Ngayon, nasa langit na si Daddy kasi nung nagtayo na ako ng umise, hindi ko na siya napuntahan ng isang taon. Sa loob ng isang taon, hindi ko na siya napuntahan. Sobra ko ng busy araw-araw. Tapos, nabunutan pa siya ng ngipin. Kasi ayaw siya pa, kasi may ang dami ang sakit. Hindi na siya pwedeng mabunot ng ngipin. Sinabi ng doktor. Matigas kasi ang ulo niya Talagang, hindi na siya nakakakain, hindi na kain. Talagang gusto na talaga niya. Hindi ko na siya napuntahan sa loob ng isang taon. Hindi na. Bumagsak pala uli siya. Kasi, ang 1 year, ang 3 weeks to 6 months ang buhay sinabi ng doktor sa kanya, nakaabot siya ng 2.5 years. Imagine. Milagro nga nagkapag-jogging siya samantalang noon halos hindi na siya makabangon. Hindi na siya kumakain. Dito na ang kinakain niya, ang pagkain niya sa ilong na lang. Sa ilong, di ba? Kita mo sa ilong na niya ilalagay. Tapos nasyak talaga ang doktor dahil siya. Naglalakad ng maayos, kumakain na, nagja-jogging. Doktor. Kaya lang siya namatay dahil doon sa sakit niya, talagang as in cancer hindi na siya nakakain. Yung sabi ng doktor, wag siya magpatanggal ng kasi mahina na ang niya lahat. Doon siya nag-umpisa nung tinanggalan na siya ng ngipin, hindi na nakakakain. Kasi hindi na siya makakain. Lugaw ayaw niya. Kaya gusto niya kanin, gusto niya magpangipin kasi kakain daw siya ng steak. Kahit lugaw, hindi niya na kinakain hindi talaga. Hindi na ayaw na niya. Jelly lang kinakain niya. Tapos nga, hindi pumunta ako sa doktor. Nakiusap ako na lang siya ng tintiki, yung dextrose para maano ng niya, yung immune system niya lumakas, may pagkain siya. Hindi nung kasulukuyan noon, pandemic, ayaw halos, walang bakanting taon. Kaya, wala na talagang oras na niya. At least, nabigyan ng miracle na nabuhay siya, naging Genki, biruin. 3 weeks to 6 months, nakaabot siya ng 2.5 years. Kaya nakasal pa kami, thank you Lord. At alam ko na nasa paahan na siya ni Lord kasi isa siyang taong matulungin. Kasi bago niya ako pakasalan, binigyan niya ako ng business, bahay, pinaaral ang mga anak. Kaya doon hindi ko makalimutan sa kabutihan ni Daddy. Namimigay siya sa mga squatter ng mga pagkain. Mga homeless, nagbibigay siya ng pagkain sa homeless. Magluluto siya, tapos bibili siya ng tinapay. Saan ka pupunta, Daddy? Doon ako sa park, bibigyan ko yung mga walang makain. Yun. Kaya nga binigyan siya ng milagro na nagiging very healthy siya sa loob ng 2.5 years. Nung sinabi mo sa akin, doon ako tumalab na totoo. Kasi wala na akong pag-asa Wala na, akala ko patay na siya Yun, at least sa wakas, nakasal kami, anderito ako, binigyan rin ako ng blessing ni Lord. Tapos nga, ginamit si Daddy, nandito ako sa Japan ngayon. Kahit ako nag-iisa, alam ko kasama ko lagi si Lord. Yun. Kaya, ako na magsumikap dito, kasi kung uwi ako, wala rin. Papuntahin ko na lang pamilya ko. Kaya guys, lahat kayong nanunood na nakikinig sa lahat ng sinabi ni Lisa na best friend ko, naging best friend ko siya ngayon. Family best friend ko na ngayon. Kasi, dapat kayo lahat, wag din mawala ng pag-asa. Kagaya niya, di ba? Akala niya patay na si Daddy. Nung makita ko sa baraha, buhay pa si Daddy. Hindi ako naniwala.
nangyari. Bigla kayong nagkita at kinasal at sinabi ko, natitira ka sa Japan. Ito nga, nandito ka ngayon. Nagtatrabaho, binigyan mo pa ako ng trabaho kasi ikaw ang naghanap ng trabaho sa akin. Sa Diba? caregiver. Oo. Nakailang years na ako dyan. Naalala ko yung Oo. habang hindi pa kita binigyan ng caregiver na trabaho, nagtitinda tayo sa labas Oo, ng binigyan mo ako simbahan. ng puhunan ng mani at saka itlog. O lumago yun. Pupunta tayo doon sa Kawasaki, sa Yotsuya, sa Kabani. Diba? Guys, Saya-saya. Huwag Lumago kayong yung akin, ano. guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi lang talaga tumawag sa Panginoon kasi kung taos puso ang panalangin at hiling nyo sa Panginoon, ibibigay talaga sa inyo yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Nothing Of possible. course, sa pamamagitan ng pagsisikap nyo. Tama. Dito na lang kami. Ingat kayo lagi lahat, guys. God bless. Bye-bye. See you ulit.